Praise God. Sige po, isang malakas na palakpak para kay Lord. Okay, so good afternoon to every one of us, especially to all the mothers this afternoon. Kanina pong umaga, alam po nyo, punong-puno ng mga nanay yung ating bulwagan. So there are a lot of mothers this morning. But this afternoon, I would like to know, nasan po dito yung mga nanay? Could you please raise your hands? Yan. Lalo kayo, tumayo po tayo, lahat ng mga nanay na nandito. Yan, kanina umaga kasi puno-puno ng mga nanay ito, no? Yan, so that we would able to see how many mothers are here this afternoon. Okay, pwede po ba natin palakpakan po lahat ng mga nanay this afternoon? Okay, thank you very much. Pwede na po tayong maupo. Okay, so today we are celebrating Mother's Day and we are acknowledging the great contributions of those mothers to this world. Alam po ba nyo, napakalaki po ng contribution ng mga nanay sa mundong ating ginagalawan. Without our mothers, I don't know kung anong uri ng buhay meron po tayo. That's why this Sunday is especially dedicated to all the mothers of the world. Ayan. Kailan ba nagsimula ang Mother's Day? Okay. About the early 1900s, there was a girl by the name of Anna Jarvis. Ano po? Yung kanyang po nanay ay namatay at a very young age. So therefore, Anna would like to recognize her mother. So kinausap po niya ang kanyang church, isang maliit na church sa Virginia, USA, a Methodist Church. Ang sabi niya, Pastor, pwede po ba tayong maglaan ng isang linggo para i-recognize ang lahat ng mga mothers? So in that small church, the Mother's Day celebration began. And after only 9 years, pagkatapos lang po ng 9 years in 1914, the President of the United States of America has declared that the second Sunday of May will be recognized as Mother's Day. And from the time on, mula po sa araw na yon hanggang ngayon, kumalat po yung pa-celebration ng Mother's Day to all countries in the world. So, anumang bansa, anumang lahi, kinikilala po nila ang napakalaking contribution ng mga nanay sa mundong ito. Okay. Now, there are millions of moms out there who made this world a better place to live. Alam po niyo, itong mundong ating ginagalawan, masasabi natin, it is a better place to live because of the mothers. Pero palakpakan natin yung lahat ng mga nanay. Okay. Ang sabi dito, mother in general are doing so much but they are never quite appreciated in society. Alam po nyo, napakalaki ng contribution ng mga nanay sa ating lipunan, but they have never really been appreciated for their contributions to this world, except nung i-celebrate po yung Mother's Day. Kaya nagpapasalamat po tayo. Ano po kay Ana na nakaisip, sabi niya, dapat lahat ng mga nanay sa buong mundo, we should recognize their contribution to this world. Ayan. Sabi niya, someone has said that mother ministry is the toughest assignment that God has given to anybody. Alam po ba niyo, ang pagiging nanay, sabi niya, it is one of the toughest jobs in the world. Sabi nga yan, 24/7 po yan. 24/7 ang pagiging mother. Kaya nga, it is the toughest assignment that God has given to anyone. Kaya nga po, kailangan din maging tough yung mga mothers. For them to be able to accomplish their God-given assignment, they must be tough. That's why when God gave them, nung sila po ay nilalang ng Diyos, when God made them, He made them tougher. Ayan. So isang araw po ay may lumapit sa akin isang nanay sa school, sa may Sikaina. So lumapit po yung nanay sa akin. Sabi niya, Pastor, sabi niya, magre-resign na po ako. Alam po, nagtataka ako sapagkat nung tinignan ko yung nanay na yon na parent namin sa school, nag-isip ako saan siya nagre-resign. Hindi naman siya sa PTA, hindi naman siya officer sa PTA, hindi naman siya empleyado ng school. Saan kaya magre-resign to? So, ang sabi ko, sister, hindi ko po paintindihan. Saan po kayo magre-resign? Then, alam po niyo, sabi niya sa akin, Pastor, magre-resign na po ako sa pagiging nanay. Wow! Sabi niya, Pastor, pagod na ako. Sabi niya, gusto ko na mag-resign sa pagiging nanay. And about three months ago,
Ano po, that was many years ago, about 3 months ago, pumasya siya sa school. Ano? And then I reminded that lady on what she told me many years ago. Sabi sa akin, natatandaan mo, isang araw, lumapit ka sa akin. Sabi mo, mag-resign ka na. And then, alam po niya, binalita niya sa akin, yung sa anak niya, architect na, yung sa teacher na. So, lahat ng anak niya, halos siya na lang hindi tapos, all of them, most of them are already professionals. Ano po? So, sabi sa kanya, you see, you did a good job. Kasi, isipin mo, anak, may arkitekto ka na, may engineer ka na, may ganito ka na. Hindi ba? So, alam po ba ninyo, mga nanay talaga, ay napakalaki ng contribution niyan sa buong mundo, lalong-lalo na sa pamilyang ating kinabibilangan. That's why mothers have a very special place in the heart of God. Alam po ng Diyos ang hirap ng pagiging nanay. That's why all mothers, they have a very special place in the heart of God. Alam natin yung mga nanay, alam po yung mga nanay noong unang panahon, most of them are just homekeepers. Di ba? Mga nanay noong unang panahon, pagkababaeng anak, sa unang panahon, ni ayaw pa pag-aralin. Alam mo yung unang panahon, kapag kababae ka, hindi ka pa pag-aralin. Bakit? Magiging nanay ka lang, mag-aalaga ka lang ng mga bata. Yun ang tingin ng mga tao noong unang panahon. Ano po? Kapag ang anak ay babae, hindi na pinag-aaral yan. Bakit alam nila? Alam mo nyo, sa bahay lang yan, mag-aalaga lang ng bata. Pero sa ating panahon ngayon, iba na. Diba? Women are playing a they are playing a multi-role in our society. Ang mga nanay ngayon, iba na po yung kalang role na ginagampanan. Mga nanay po ngayon, hindi na lang pambahay. Pang sports pa. Hindi lang sila pambahay ngayon. Many mothers nowadays are breadwinners. Hindi ba? Noong unang panahon, kung yung mga nanay, sila po ay sa bahay lang. Ngayon mga nanay, nasa mga opisina, nasa mga pabrika, nasa kung saan-saan, nasa gobyerno. Why? Because they are playing a very important role as a breadwinner to the family. So ngayon, hindi lang yung lalaki naghahanap buhay ngayon. Tulungan sila ngayon. Kaya yung babae, nadagdagan po yung role niya as a woman. Instead na siya ay homemaker lang, ngayon she is a breadwinner. Not only a breadwinner, si nanay, siya ang nurse, siya ang doktor, siya ang psychologist sa loob ng bahay. Hindi ba? So kapag ka merong sakit si baby, kapag ka merong sakit yung anak, kanino tumatakbo? Tumatakbo ba kay tatay? Tay, may lagnat ako. Kanino po tumatakbo yung mga anak natin kapag ka sila may nararamdaman? Kanino? Kay nanay. Hindi ba? So si nanay, maraming ginagampanan na papel yan. Ano po? Siya ay hindi lang breadwinner, siya ay nurse, siya ay doktor, siya ay psychologist. Kapag kami problema, yung mga anak, siya yung psychologist. Hindi lang yan, siya po yung finance manager. Siya po yung nag-ano sa budget sa bahay. Kuminsan, hindi lang finance manager, driver pa kuminsan, tagahatid sa mga bata sa paaralan. Hindi ba? Or not only that, sabi nga, she is the Secretary of Information sa loob ng bahay. Kapag ka merong hinahanap sa loob ng, ma, nakita mo yung cellphone ko? Ma, nakita mo yung ballpen? Ma, nakita mo yung bag ko? Ma, hindi ba? Tatanin ba yung tatay? Hindi. Pagka may hinahanap yung mga anak, tatakbo yan kay nanay. Nay, nawawala yung ganito ko. Nay, nakita mo yung ganito ko. Hindi ba? Yan sabihin daw ng nanay ngayon, Secretary of Information. Hindi lang yan. Ano po? Sila pa yung chief cook. Pagkagaling sa trabaho, uwi pa ng bahay yan, magluluto pa. Di ba? Wow! Grabe ang laki ng papel na ginagampanan ng mga nanay. Pagkatapos nagluto yan, maglalaba pa yan. Hindi lang cook yan, laundry woman pa. Tapos not only that, is also the ironing lady. Hindi lang yon, she is also the hospitality woman in the house. Kapag ka may bisita, siya yung nag-estima, siya yung bumibili ng merienda, and so on and so forth. Not only that, she is a teacher, disciplinarian, cleaning lady, gardener, everything. Kaya nga daw po yung mga nanay natin ngayon, 10 yung kamay. Because they are doing so many things at the same time. Di ba?
Lahat ng nanay dito na nakakapag-relate dito, magsabi ng amen. Ayan. So alam po nyo, kung ikaw ay nanay, you know what I'm talking about. Diba? Yung mga nanay ngayon ay napakalaki ng papel na ginagampanan sa ating mundong ito. But, despite all of the works, despite all the hard work of our mothers, sabi nga, alam po nyo, they are barely recognized in our society. Sa kabila po ng papel na kalang ginagampanan, alam po nyo, yung mga nanay o yung mga babae, they are barely recognized in our society. Salamat po sa Pilipinas. Ang Pilipinas po, ang isa sa pinakamataas ang rating when it comes to gender equality. Ano po? Sa ibang bansa, ano po yung babae dati, hindi ka makapag-drive, hindi ka makapag sa maraming mga bansa, alam sa Afghanistan, hindi sila pwedeng magturo, hindi sila pwedeng mag-aral, hindi sila pwedeng magtrabaho, kailangan sa bahay lang. Simula po nung sinakop ng Taliban ang Afghanistan, ang mga babae, ibinalik nila sa mga tahanan lang. Sabi, dyan lang kayo, kanya. Alam po nyo, they are barely recognized. The woman makes 60% of the world's population. Mga babae daw po, 60% ang population ng buong mundo. 60% are women. So if we are 11 million or 12 billion, if we are about 12 billion now, 8 billion are 8 billion, something like that, are women. Isipin natin, ano po? Kaya nga, mas maraming babae kaysa lalaki. But, sabi niya, even though they are 60% of the world's population, they do 2/3 of the world's work. Ito daw pong ikalawang bahagi, na lahat ng trabaho, babae ang gumaganap. 2/3 of the world's work is being done by women. But they only earn 10% of the world's income. Lahat ng trabaho kanila, pero alam po niyo, ang sabi po sa survey, they earn only 10% of the world's income. So, ang ibig sabihin nun, most of the things that they do are free. Okay? Sabi niya, and they own only 1% of the world's property. Okay, just imagine, lahat ng trabaho sa kanila, pero konti yung income na ibibigay sa kanila at the same time, only 1% of our world's property belongs to women. Sabi niya, so how are we treating our mothers in our society today? Paano ba natin tinatrato yung ating mga nanay sa ating panahon? Oh, how do you treat your own mother? Most of the time, instead of praises, we often hear people complain about their mothers. Instead na ang kanilang mga nanay ay purihin, pasalamatan, alam po nyo, maraming mga tao ngayon, they complain about their mothers. We tend to compare our mothers with others. Ay, buti pa yung nanay ni ganito, ganyan siya. Buti pa, sana hindi na lang ikaw naging nanay ko. Sana siyan na lang naging nanay ko. But I'm sorry. Kinalulungkot ko po. Hindi ka pwedeng magpalit ng nanay. Amen. Hindi ka pwedeng magpalit ng nanay kailanman. Sabi niya, many people will say, you do not know my mom. Sabi niya, hindi mo alam ang nanay ko. Nanay ko, mahirap pakisamahan ng nanay ko. Ang nanay ko, mapansermon, di ba? My mother is a nagger. Ayan. My mother has sharp tongue. My mother is controlling. My mother is very manipulative. Kaya po, alam po niyo, marami pong mga tao ngayon, they do not appreciate their mothers because of this. They say that mom is difficult to get along with. Totoo naman, meron talagang ilang mga nanay na parang bagang napakahirap pakasamahan, walang ginawa kundi manermon and all of this. But if you will only fully understand why mom is doing that, then you will realize that mom is like that because she loves you so much. Amen. Okay. So, sa hapong pang ito, ang tatalakay natin, pag-uusapan natin is mothers, the image of God. So I would like every one of you, especially the mothers this afternoon, to look at yourself as an image of God. Dito po sa Genesis chapter 1, verse 25 to 26. Ang sabi dito ganito, and God saw that it was good. Then God said,
let us make man in our image, in our likeness. So God created man in His image, man and woman. So ang ibig po sabihin niya, ang sabi po ng Bible, lalaki man o babae, tayo po ay nilalang sa wangis po ng Diyos. So therefore, being made in the image of God, we have been given some of the attributes, sabi na katangian. Nabigyan po tayo ng ilang mga katangian po ng Diyos. That's why ang sabi niyan, that God created man in His own image. So therefore, being man and woman created after God's image, we know that whenever we see mothers, they are a reflection of God's image. Amen. So kailangan po tayong mga nanay, alam nyo, hindi madali ang pagiging nanay. I can understand how it is to be a mother because nakita ko yung pagiging nanay po ni Pastora, nakita ko nanay ko, yung sakripisyo na everything. Being a mother is not easy. Being a mother is not easy. Kung minsan po yung mga mothers, ang struggle nila, ay madalas they feel some guilt. Guilty sila, di ba? Parang nararamdaman, I'm not a good mother after all. Ay nagkulang ako. Lord, I'm not the mother that I'm supposed to be. So kung minsan po yung mga nanay, dahil sa kakulangan nila, parang tinitingin nila sa sarili nila, parang, Lord, sabi niya, I'm not a good mother. Di ba kung minsan yun ang struggle ng maraming mga nanay, nagkakaroon sila ng self-pity. Ano po? Parang tingin nila, nakukulangan sila. But let me tell you something. No matter how you look at yourself, you should always remember that you are created after God's image. Amen. So, dito po makikita natin, number 1. Punta po tayo sa number 1. Okay. Number 1, sabi niya, mothers are an image of God's love. Ayan. Mothers are an image of God's love. So John chapter 3 verse 16 and 17, ang sabi dito ganito, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ano po sabi ng Bible? For God so loved the world that He gave His one and only Son. Na kung titingnan po natin, siguro kung ipaparaphrase natin to, sabihin siguro, for God so loved the world that He gave us mothers. Okay. Ganyan na lang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin na binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus to die on the cross. And after dying on the cross to save us, He went back to heaven. Ano po? He went back to heaven. Pero ano po nyo, ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi po, it is very, very clear in the Bible that God loves us so much. So one day po ay sabi dito, God was creating a baby to send to the world. So yun daw pong Diyos ay umuukit siya ng isang bata para ipadala sa mundo. So when it was time for the baby to go to the world, alam po niyo yung baby daw, naging hesitant siya, parang ayaw niya. Sabi niya, Lord, sabi niya, ayoko pong magpunta sa earth, ayoko pong magpunta sa mundo. Kasi Lord, kapag nandun na ako, sabi niya, sino magmamahal sa akin? The way that you love me. Sabi niya, who will take care of me when I'm there? Who will comfort me when I'm lonely? Who would heal me when I'm sick? And then, ang sabi daw po ng Diyos sa kanya, don't worry, sabi niya, it's all taken care of. There is a mother waiting for you on earth. Ano? So, yun daw pong baby, ay nung yun ay nilalang ng Diyos bago padala sa earth, alam po yung nagtanong yung baby, sabi niya, Lord, pwede bang dito na lang ako? Huwag mo na akong padala sa earth. Kasi pagdating ko doon, sino yung magmamahal sa akin? Katulad ng minahal mo ko. Sino mag-aalaga sa akin? Lord, kapag malungkot ako, sinong magko-comfort sa akin? Kapag may sakit ako, sinong mag-heal sa akin? Ang sabi ng Diyos sa kanya, anak, sabi niya, huwag ka mag-alala. Nauna na. May nauna na pinadala, ang pangalan niya ay si Nanay. Okay. So dito po sa illustration nito, makikita po natin that the mother is a representation of God's love to every one of us. God cannot come in the flesh for every one of us to feel God's love. So what did God do? He sent us mothers. Ang ibig sabihin niyan, na ang nanay ang siyang nagpapadama
ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. That whenever we feel our mother's love, it represents the love of God for every one of us. That's why, mothers, you are an image of God's love. That every time you show love to your children, sa tuwing kayo nagpapakita ng pagmamahal sa iyong anak, yon ang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa ating mga anak. Amen. So dito po makikita po natin mga nanay na nandito, lahat tayo nandito this afternoon. Alam po niyo, ang mga nanay natin, they represents God's love to every one of us. Amen. So sa magitan po ng ating mga nanay, nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. God cannot personally come in this world para ipadama ang pag-ibig na yon. Kaya anong ginawa niya? Pinadala niya si nanay. Ayan. Si nanay ay yan ang naging representation ng Diyos sa ating pagmamahal sa Kanya. Sabi niya, He created a person who will demonstrate the love of God in our lives, and that is mother. Okay. He cannot make us feel how much we are loved, so He sent mother. All of us have mothers who will love us, though sometimes you doubt it. Kaya nga, sabi nga po dito, mother is the name of God in the lips and the hearts of little children. Yun daw pong pangalan ng Diyos sa mga batang paslit ay nanay. Yan. Okay, so mothers, tandaan po natin, we are a reflection of God's love to our children. Kaya ang sabi po lagi ng Bible, mothers or women, love your children and your husbands. Bakit? Because you are a picture of God's love to your family. Amen. Kaya alam po niyo, tingnan yung pagmamahal ng nanay, ibang klase yan. Okay? Sabi nga dito, next slide, mothers are soft voices saying, I love you. And mothers are a link to God, a child's first impression of God's love. Yun daw po, first impression ng pagmamahal ng ating mga anak ay it is of a mother's love. Kaya connected po yan. Kapag nadama ng ating mga anak ang pagmamahal ng isang nanay, nadama na niya ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Amen. Kaya wag po natin kaligtaan mga nanay. Sa pagpapakita po ninyo ng pagmamahal sa inyong mga anak, it is a reflection of God's love to your children. Number 2, an image of God's sacrifice. Mga nanay po, yan, larawan po yan ng sakripisyo para sa kalumang pamilya. 1 John chapter 4 verse 10, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Ang sabi po ng Bible, alam po niyo, ang ating Panginoon Jesus ay naparito, to give Himself a sacrifice for our sins. And mothers are a representation of or an image of God's sacrifice. Meaning to say that God is willing to give everything that He has. Ano po, yung kanyang bugtong na anak na si Jesus, binigay niya para sa bawat isa atin dahil sa kanyang matinding pagmamahal sa atin. In the very same way, mothers are willing to sacrifice for their children. Hindi po ba? Sabi nga, kapag ka daw po nanay ka na, wala ka nang mabibili para sa iyong sarili. Para sa mga anak na lang, hindi ba? You always deprive yourself so that you can give more to your children. Bakit? Yan po yung isang nanay. She is always thinking about the welfare of his children. Ang lagi niyang iniisip ay yung kapakanan ng mga anak. That's why she's going to sacrifice herself. Ano po? Sabi dito, next slide, sabi niya, mothers will sacrifice everything for the welfare of his children, and she often thinks less of herself for our sake. Mga nanay, makita natin yan, isa-sacrifice ang lahat para lamang sa mga anak. Hindi ba? Si nanay halos hindi matulog, naghahanap buhay lahat-lahat para matustusan lamang ang kanilang mga anak. The greatest sacrifice ever made was that of Jesus. He sacrificed His life, shed His blood, so that in times of worry, despair, sickness, and weakness, we should have comfort, peace, healing, and strength. In the very same way, yung po mga ating mga nanay, alam po nyo, they are willing to sacrifice their life so that in times of worry,
in times of despair, in times of sickness and weakness, sila po yung makapagbigay ng comfort, peace, and healing and strength for every one of us. Mga nanay, alam po niyo mga larawan po kayo ng sacrifice, an image of God's sacrifice. Isang araw daw po, ay merong isang nanay, now this is a true story na po. Meron daw pong isang nanay na bit-bit yung kanyang anak. At sila po ay maglalakad lang sa kabilang bayan. Ano po? At nung sila po ay paakyat sa isang maliit na bulubundukin, biglang po nagkaroon ng snowstorm. Alam po yung snowstorm? Yung malakas na pagulan ng yelo. Ano po? So umulan ng yelo, napakalakas at wala po silang sisilungan. So ang ginawa po ng nanay, alam niya na sila'y tiyak na mamamatay, ano po niya, inubad po niya yung kanyang balabal. Inubad niya yung kanyang balabal at ibinalot yung kanyang anak. At pagkatapos po noon ay kanyang hinigaan yung kanyang anak sa ilalim at naiga po sila hanggang siya ay natabunan ng yelo. Natabunan ng yelo. The next day, the woman was found dead. The next day, nakita po yung nanay natabunan ng yelo, patay na. At nung yung pong nanay ay siya ay alisin doon sa kanyang kinalalagyan, nakita na yung kanyang anak nasa baba niya buhay. Buhay yung bata. At alam po nyo, yung batang yon, sabi niya, later in life, that boy became known as Lloyd George. At alam po nyo kung sino po si Lloyd George, he became the Prime Minister of Great Britain. Eventually, alam po nyo, yung nanay niya, sinacrifice niya yung buhay niya para sa kanyang anak. And eventually, yung kanyang anak na liligtas na yon, he became the Prime Minister of Great Britain. You can see what the mother is willing to do. Ano po, kung ano yung kayang gawin ng nanay, even to give her own life just to save her children. Kaya tayo mga anak nandito, tandaan ninyo, huwag niyong mamalitin ang pag-ibig ni nanay sa inyo. Because mother is willing to give even his own life to save yours. Amen. Hindi ba? Ang ating mga nanay, kayang ibigay ang sarili nilang buhay para sa atin. That is the kind of sacrifice that mothers are willing to give for every one of us. Si William Gladstone po, in announcing the death of Princess Alice. Ano po? Si William Gladstone po ay one of the ministers during that time. In-announce po niya yung kamatayan ni Princess Alice. Now, this is a very touching story about a mother showing love to her child. So one day, yung po kanyang anak na babae ay nagkaroon po ng diphtheria. And during that time, nung unang panahon, alam po niyo yung diphtheria, wala po yung lunas. So kapag ikaw ay nagkasakit ng diphtheria, it is already, death sentence na po yan. So the moment that you catch diphtheria, it's already, you are good as dead. So yung pong si Princess Anne, alam po yung kanyang anak na dalagitay, nagkaroon po ng karamdam na diphtheria. And as her child is dying, habang yung kanyang anak ay namamatay na, sabi po na kanyang anak kay Princess Anne, sabi niya, Mommy, sabi niya, please embrace me and kiss me. Pero sabi ng doktor sa kanya, do not come near your child, and do not even kiss her, because the moment that you kiss her, pagka hinalikan mo siya, tiyak na mahahawa ka sa kanya, mamamatay ka rin. But when the child is about to die, alam po nyo, tinawag nung anak yung nanay. Sabi niya, Nay, yakapin mo ko, halikan mo ko, sabi. And after that, yung si Princess Anne, hindi man niya inisip kung kanyang sariling kapakanalan po, niyakap po niya ang kanyang anak at hinalikan. And a few days later, she died. Why? Sapagat hindi niya maatim na yung kanyang anak mamatay na hindi man niya nayakap at nahalikan. But by doing that, Princess Anne died because of her love sa kanyang anak. Now, what is a mother willing to do? Sometimes, everything that our mother is doing for us, sometimes, alam mo yun, nami-misinterpret natin. Hindi ba?
yung pagka si nanay masyadong strikta, na ayaw ka lumalabas ng bahay, so you misinterpret it. Mother is too protective. Overprotective si nanay. Si nanay strikta siya. You don't understand si nanay. Sometimes, you even rebel against your mother. But you do not know that all of these things, mother does because of that great love and sacrifice that He's doing for you. Amen. Madalas yung mga nanay po natin, hindi natin maintindihan. Di ba? Madalas yung mga anak, kinamumuhay ng mga nanay, sabihin ng anak sa nanay, I hate you. Kapag ka hindi na pagbigyan ng mga nanay, yung alam mga anak, sabihin, I hate you. Sabi niya, you are not a good mother. But sometimes, we do not understand the mother's love and sacrifice. Hindi ba? Ilan po sa inyo nandito na yung hindi mo maintindihan si nanay? Ano? Parang feeling mo si nanay stricta, parang feeling mo si nanay nagger, parang feeling mo si nanay hindi ka mahal. You know, last Saturday, I just can't help but relate this story to you. Kasi Mother's Day, nung nagsishare po yung ating ilang mga kasama dito kahapon, I overheard one of them saying, sabi niya, lumaki ako, sabi niya na, I doubt my mother's love for me. Feeling ko na hindi ako mahal ni nanay, ang sabi niya. Kasi, tatlo daw po sila magkakapatid, middle child siya. Middle child. So, parang feeling niya, siya yung less favorite. Feeling niya na siya yung hindi mahal ni nanay. So, she grew up believing and thinking that her mother doesn't love her. And because of that, dahil po sa ganung pandama, siyempre, ganung pandama mo, parang wala ka na ring amor kay nanay. Ano? You are not able to reciprocate your mother's love because you do not feel love at all. And then, doon daw po sa dying bed ng kanyang nanay. Nung ang kanyang nanay ay mamatay, ang huling tagubilin niya ay ganito. Sabi niya, alam mo, nagbigay po siya ng tagubilin sa kanyang kapatid. Sabi niya, alam mo, sabi niya, sa lahat ng anak ko, sabi niya, si ganito ang lagi kong inaalala. Yung anak na yon, nakala niya hindi siya mahal ng nanay niya. So, nung sinabi yon sa kanya ng kanyang tiyahin, that is the time that she realized that after all, akala niya, hindi siya mahal ni nanay. Mahal na mahal pala siya ni nanay. Alam po niyo, kung minsan ganyan tayo, hindi ba? Ganyan tayo mga anak. Akala natin hindi ka mahal ni nanay. Akala mo killjoy si nanay. Di ba? But you do not realize that the mother is going to go through such lengths just to protect you. Amen. Kung si nanay man ay stricta, it is only to protect. Kaya kayo mga young people, pagka sinabi ni nanay, no sleepover, uwi ng maaga, akala mo si nanay galit sa'yo, akala mo stricta. No. Mother is only trying to protect you. Amen. Lahat ng young people magsabi ng amen. Okay. Number 3, mothers, an image of God's care. 1 Peter chapter 5, verse 7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sabi ng Diyos sa bawat isa sa atin, ibigay daw po natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin. Bakit? Because God cares for every one of us. Now, that is God's declaration to every one of us. God cares for you. Amen. Bagamat kumisang parang feeling mo pinabayaan ka ng Diyos, bagamat kung feeling mo kumisang para bagang nasa ba ang Diyos kapag kailangan ko siya, bakit iniwanan ko ng Panginoon? Parang po niya, the Bible says that God cares for us. And because God cannot come personally to care for every need that we have, God gave us mother. Anong ginawa ng Diyos? Because He cares for every one of us, pinadala si nanay. Bakit? Sapagkat si nanay ang magmi-minister na lahat ng kailangan natin. Everything that we need, alam po nyo, si nanay po ang makakapagbigay niyan. Amen. That's why sabi ng Diyos, sabi niya, cast all your
anxiety of Him because He cares for you. God cares for every one of us. That's why He gave us mother. Alam mo kaibigan, sa hapong ito, si nanay lang talaga. Because mothers are a gift of God to mankind. Ang nanay mo, regalo ng Diyos sa iyo yan. Bagamat kuminsan feeling mo gusto mong magpalit ng nanay, but I'm sorry to say, she is the only one you have. Diba? Hindi po pwedeng magpalit ng nanay. Okay. Sabi niya, a Jewish proverb says, God could not be everywhere, so He made mothers. Because Jesus is right now at the right hand of God, so ang ginawa niya, binigyan po tayong lahat ng mga nanay. So that they will be the one to take care of us. Sabi niya, mother is our greatest encourager and will go to great lengths to give us a great future. And then sabi niya sa next slide, the future destiny of a child is the work of a mother. So yung kinabukasan daw po ng bawat isa sa atin, sabi niya, it is the work of a mother. Kaya po tayo, whoever we are today, it is because of our mothers. Amen. If you are a successful businessman, if you are a successful person or what, alam mo, it is because of a person in your life called mother. Kaya, huwag mong pagmalakihan si nanay. Di ba? Kung ano ka man ngayon, utang mo sa nanay mo. Maybe you do not realize mother have been praying for you all along. And mother will sacrifice and will give everything to give you a good future. And your mother will always be your great encourager. Meron pong isang bata na siya po ay nagtatrabaho sa isang factory sa Italy. And he wanted to become a singer. Ano po? Ito pong batang ito nagtatrabaho sa isang factory at pangarap niya maging isang singer. So siya po ay nag-enroll sa isang voice school, voice teacher. Pero alam po nyo, nung marinig siyang umawit na kanyang voice teacher, alam po nyo, minaliit siya. Ang sabi niya sa batang ito, you can sing, sabi niya, your voice is like the wind in the shutter. Sabi niya, hindi ka pwedeng maging singer. Ang pangit ng boses mo. Ang sabi po sa batang ito, but their mother believed that her son had a talent for singing. Walang naniniwala sa batang ito. Bakit? Lahat ng makarinig sa kanya ang sabi, ang pangit ng boses mo. Only the mother believed that her son ay meron pong gift sa singing. So ang ginawa po ng nanay, pinag-ipunan niya at talagang pinadala yung kanyang anak sa voice lessons. Eventually, her encouragement to that young boy, alam po niyo, paid off and eventually he became one of the world's greatest singer. Ang pangalan po niya ay si Enrico Caruso. I don't know, mga young people, you do not know this name. Pero yung mga LDs, mga oldies, alam nila ang pangalan ito because he is one of the greatest, or sabi niya, world's greatest singer, si Enrico Caruso. All because there was a mother who will always encourage her. Di ba? Kuminsan tayo mga anak, ayaw mo na mag-aral. Gusto mo mag-drop out ka na. Pangarap ni nanay maging engineer ka. Pangarap ni nanay maging doktor ka. Pero piling mo, hindi mo kaya. Anong ginawa ni nanay? Siya yung nag-i-encourage. Pinag-ipunan ka niya. At araw-araw, anak, kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Even though sometimes you doubt your own ability, and even if some other people are saying, no, you cannot do it. But mother always say, anak, kaya mo yan. Di ba? Why? Because mother will always be our encourager. Amen. Now ngayon, how to honor our mothers? Paano ba natin i-honor ang ating mga mothers? Letter A. Respect and value your mother. Paano ba natin pararangalan ang lahat ng mga nanay today, Mother's Day? Number 1, respect and value your mother. Proverbs chapter 23, verse 25. Let your father and mother be glad, and let her who bore you rejoice. Alam mo yung unang-una, how do we honor our mothers? Respect and value them. Respeto mo si nanay. Ano po? Dito po sa next slide na sabi niyan, speak to them with greater degree of politeness, not only by words but by action. Huwag mong pagsasalitan si nanay ng masama. Amen. Lahat ng nandito, kung may nanay ka pa, mapalad ka. Sino pong may nanay pa dito, magtaas ng kamay?
Alam, mapalad kayo ako, wala na po akong nanay. She died many, many years ago. And every Mother's Day, I keep thinking of her. Yung hindi ko nagawa sa kanya. Ang salamat ngayon. At yung Mother's Day, sineselebrate sa church ngayon, sineselebrate sa maraming mga, sa buong mundo. Pero during that time, yung unang panahon na lang po yung Mother's Day, hindi siya ganun ka popular. And I was thinking, if only I know what I know right now, probably on Mother's Day, I could have done something for my mother. Pero too late na, wala na yung aking tatay, wala na akong nanay. So I celebrate Mother's Day thinking only of my mother and thinking yung pagkukulang ko sa kanya. Kaya kung ikaw ay buhay pang nanay mo, sabihin ko sa'yo, mapalad ka sapagkat may pagkakataon ka pa na ipakita kay nanay ang iyong respeto at pagmamahal sa kanya. Amen. Sabi niyan, speak to them with greater degree of politeness, not only by words, but by action. Kailanman huwag kang magtatas ng boses kay nanay. Alam po niya sa Bible, ano yung hatol sa mga suwail na mga anak? Pinatutuka ang mga mata sa ibon. Yeah, that is true in the Bible. Sa Old Testament, ang hatol sa mga suwail na anak, pinatutuka ang kanilang mga mata sa ibon. Why? Sapagkat sa mata po ng Diyos, karumal-dumal. Ang isang anak, pagsalita ng di tama yung kanyang nanay. Oo nga, ang nanay mo hindi perfect. She may not be the kind of mother that you dream of. Nevertheless, respect and value your mother. Amen. Respeto mo yung nanay mo. Appreciate them every day, not only on Mother's Day, and give them thanks for all their love for us. Palasalamatan mo si nanay. Wag lang tuwing Mother's Day, but every day of your life. Tell mother how much you love her. Kami po, hindi namin nakalakihan sa aming pamilya na nagsasabi ng I love you. But of course, yung mga magulang namin, alam namin na mahal namin. Kailan po nyo kasi yung mga unang mga magulang, they are not so expressive. Pinakikita lang nila yung pagmamahal, pero they never tell you, anak, I love you. No. Hindi ko po narinig kailanman sa aking mga magulang, sa aking tatay, nanay, sabi niyang, Loren, I love you. No. But they show it. I know, but by the way they take care of us, by what they are doing, they love us. But it's not something that comes out of their mouth. So kami po, dahil di namin narinig sa kanila yun, napakahirap din namin bigkasin yun sa kanila. Parang feeling namin, napaka-OA naman. Alam naman nila yun. Parang, kahit hindi ko sabihin, alam naman niya yun. Mahal ko siya. Parang ganun, di ba? So ina-assume natin, pero alam po nyo, this time, sa panahon natin, we must verbalize that love. You must always tell your mother every day, Ma, I love you. Amen. Habang buhay yung iba na, hindi kapag kapatay na, nasa ataol na, saka mo sasabihin sa nanay mo, Ma, mahal kita. No. Habang naririnig niya, habang buhay yan, doon mo siya bigyan ng flowers. Hindi yung nakaburol na, saka ka nagbibigay ng flowers. No. Ngayon, Mother's Day, it's a very good time for you to recognize your mothers. Mapalad ka kung may nanay ka pa. Bakit? Because you still have the chance to appreciate your mothers. Mothers are not perfect. Accept them for who they are. Mga nanay natin, hindi perfecto yan. There is no such thing as a perfect mother. Nevertheless, kailangan po natin silang respetuhin at mahalin. Sabi niyan, love your mother, for you will only know her value when you see her empty chair. Malalaman mo lang ang halaga ni nanay kapag ka nakita mo na yung kanyang upuan ay bakante na. When you no longer see mother. That's the only time that you will realize kung ano ang halaga ni nanay sa iyo. Pero kapag ka nandyan siya, kasama sa bahay, hindi mo pansin. Di ba? Uwi ka sa bahay, dadaanan mo lang si nanay. Hindi mo lang sabihin sa kanya, Nay, mano po? Nay, magandang gabi po. Nay, whatsoever. Di ba? Dadaanan mo lang siya. Titignan mo lang siya, dire-diretso ka lang. Di ba? Pero alam mo, isang araw, you will miss your mother. One day, pagsisisihan mo yung panahon na you did not give value to your mother. Amen. Yung nagpapasasama si nanay sa'yo, anak, samahan mo nga ako sa doktor. Ay, mami, may lakad ako. May lakad kami ng barkada ko.
Hindi ba? Inuuna mo pa yung barkada mo kaysa nanay mo. May isa si nanay, pupunta sa doktor, pupunta sa walang makakasama. Maglalakad yan mag-isa. Yung mga anak nasaan? May kanya-kanyang lakad. Hindi man lang masamahan si nanay. I tell you this, value your mothers because one day you will lose them. And every one of us will say amen. Kayo may mga nanay po, ano? Sabi niya, the mother is the supreme asset of the nation. She is more important by far than the successful statesman, businessman, or scientist. Alam po nyo, sa lipunan natin, si nanay ang number one asset ng bawat bansa. It's not even the businessman, it's not even the statesman, yung mga politiko, or mga scientists. No, the greatest asset of our nations are mothers. Ang lakas ng bansang Pilipinas ay dahil po sa mga nanay na meron tayo. That's why we should always value them. Number 2, by obeying them and living a godly life now. Ikalawa, how do we honor our mothers? By obeying them and living a godly life now. Next line, sabi niyan, the best monument that a child can raise to his mother's memory is that of a clean, upright life such as she would have rejoiced to see her son live. Alam po yung mga nanay natin, hindi naman natin sila pwedeng pagtayo ng anumang estatwa. Sabi nga, the best monument that you can build to your mother's memory is a clean and upright life. Pagbutihin mo yung buhay mo. Ituwid mo yung buhay mo. Ano po? That is the greatest monument that you can give to your mother. Yung kapag ka nakita ka, yung batang yan, successful yan, kasi merong inang nag-aruga, nagpalaki sa kanya ng tama. Di ba? Why? Because you are a reflection of your family. Kapag ka ikaw ay nabuhay ng kahiya-hiya, sabihin na, kasi yung tatay niya at saka nanay niya, hindi siya tinuruan ng tama. So when you try to live an upright life, a clean, upright life, that is giving due recognition to your parents. Kapag nakita kayo, sabihin ng mga tao, kasi ang batang yan, merong magulang, merong tatay tsaka nanay na nagpalaki sa kanila ng tama. Amen. So remember this, how do you honor our mothers? By obeying and living a godly life now. And then let us see, help them in their daily chores. Pangatlo, tulungan mo si nanay sa gawaing bahay. Si nanay, pagod na yan maghapon. Gigising yan na madaling araw, 4:00 pa lang yan, nakagising na para ipaganda ka ng baon sa paaralan, ipagbaon ng si mister o anuman, maglilinis ng bahay yan, magluluto ng asmal, almusal, lahat-lahat na. Pero alam po nyo, siya lahat ang gumagawa sa gawaing bahay. Di ba? Si nanay naglalaba, si nanay gumagawa ng gawaing bahay, anong ginagawa? Nanonood ng TV. Nagpe-Facebook lang. Pinababayaan mo si nanay na siya mag-isang gumawa sa gawaing bahay. If you honor your mothers, remember this, help them in their daily chores. Tumulong ka sa gawaing bahay. Tumulong ka sa paglalaba. Di ba? Sa ambulansya, paglinis ng bahay. Bakit? Kapag ginawa mo yan, ang laking ginhawa kay nanay yan. Di ba? Si nanay nagtatrabaho, lahat-lahat. Tapos sa kanya pa yung lahat ng trabahong bahay. Alam po nyo, if you truly honor and love your mother, tumulong ka sa gawaing bahay. Ikaw na maghugas ng pinggan, huwag mo nang hayaan na utusan ka pa ni nanay. Nay, ako na maghugas ng pinggan. Nay, ako na po maglalaba. Nay, ako na po ang gagawa. Ako na maglilinis ng bahay. Nay, relax ka dyan. Relax ka lang dyan. Ako nang bahala. Hindi ba? Kaya alam po niyo si nanay, tingnan yung mga nanay, kagad tumatanda. Dati napakaganda, pero ngayon nakita mo si nanay, losyang na. Bakit? Kasi po, inaayaan natin siya na siya ay pagod na gumawa ng lahat ng gawaing bahay. Amen. Ako po si Pastor Lawrence, nung wala po kami kasama sa bahay, ako po yung naglalaba. Pagka nakikita ko si Pastora po kasi nung nagtatrabaho, pagka nakikita ko ng kapitbahay, pinagtatawanan ako.
Kasi ako ay naglalaba, ako nakita ako, nagsasampay, ako nagaano. Bakit? Kasi mahal ko po si Pastor, gusto kong matulungan eh. Hindi ba? Asan ang mga mister dito? May mga mister ba dito? O yung mga magiging mister? Yeah, sige, palapakan natin si Lord. Amen. Kailangan po, yung mga tatay, dapat po mga tigasin. Asa yung mga tatay na tigasin dito? Ha? Mga tatay, tigasin, tigasaing, tigalaba, tigaluto. Yan, di ba? Dapat ganyan daw po yung mga tatay, mga tigasin. Okay? So help them in their daily chores. And then, letter D, look after their daily needs. Kailangan sensitive ko sa pangangailangan ni nanay. Hindi ba? Minsan si nanay, bigyan mo naman pampariban. Kung bago ka sweldo, nay, magpariban ka. Di ba? Di ba? Nay, magpa-manicure ka. Nay, mag-relax ka muna, mag-mall ka muna. Nay, eto yung 100,000, pang shopping mo lang yan. Hindi ba? So when was the last time you gave something to mother? O ikaw lang hingi kay nanay. Nay, pahingin pera. Ngayon may trabaho ka na, dapat ikaw naman. Hindi ba? Pagkasweldo mo, endorse ka nanay. Nay, ito pang ano mo to ha? Ito pang grocery mo, ito pang riban mo, ito pang shopping mo, ito pang paganda mo. Bakit? You must always be sensitive or you must always look after the daily needs of mother. Amen. Kailan po si nanay naman ngayon, ang tagal nagsakripisyo ni nanay, sabi nga, kahit na damit niya, hindi siya makabili. Para maibili ka niya ng kailangan mo. Ngayon naman, ikaw naman dapat. Look after their daily needs. Kasi mo, nay, may kailangan ka ba? Ako nang bahala, ako nang bibili. And then, letter D, lastly, pray for them and bring them to Jesus. I believe the greatest thing that you can do for your mothers, more than anything else, is to pray for them and bring them to Jesus. Kaibigan ko, ang nanay mo, hindi pa siya Christian. Kung nanay mo, hindi pa siya born again, the greatest thing that you can do to your mother is bring them to Jesus. Amen. Why? Because the moment that you bring them to Jesus and they come to know about Jesus Christ, you give them the gift of eternal life. Amen. Mga magulang, mga kapatid, sa gabing ito, as we celebrate Mother's Day, when was the last time na sinabi mo kay nanay, Nay, I love you? When was the last time you have given something to mother? When was the last time na tinulungan mo si nanay? Alam mo, the hero in your life is none other than mother. And the Bible tells us to honor your father and your mother. Ngayong Mother's Day, it is our opportunity to honor mother. To tell your mother na sabi mo sa kanya, Nay, Nay, Happy Mother's Day. I want you to know that I appreciate. Alam po yung kaninang umaga, na-miss nyo yung event natin kaninang umaga. Yung mga Sunday schooler natin, ang dami nila nandito, nakano sila. Every one of them, some of them, gave speeches to their mother. It was very touching. It was very touching, small girls and boys telling their Mom, thank you for everything that you've done for me. Thank you for your love. Happy Mother's Day. I love you. Alam po nyo, yung ilang mga nanay nandito kaninang umaga, punong-puno ang place na to. Maraming mga nanay, iba sa kanila naluluha. Because after all their sacrifices, they are hearing from their children, Ma, I love you. Ma, Happy Mother's Day. Never miss this Mother's Day, kahit na may galing ka pa kay nanay. Kung merong nandito may galing kay nanay, may tampo kay nanay, this is the time for reconciliation. This is the time for reconciliation. Don't allow this day to pass without going to mother and telling mother how much you love her. Amen. How much you appreciate her. Kahit na may itampo ka pa sa kanya, this is the time of reconciliation. Go to your mom and tell your mom, Ma, alam ko galit ka sa akin, alam ko may itampo ka sa akin, pero Ma, alam ko, gusto ko sabihin sa iyo, mahal na mahal kita. Amen. And I believe that is the magic word that every mother wants to hear. Ano po, yung sabihin sa iyong anak mo, Ma, I love you.
Alam po, nakakataba ng puso yan. Di ba nakakataba ng puso? Di ba? Kapag ka sinabi sa'yo ng anak mo, Ma, I appreciate you. Thank you for everything that you've done for me. Alam po niyo mga nanay, yung lahat ng pagod nila, masabi na, after all, Lord, it's all worth it. Yung lahat ng sacrifice ko sa aking mga anak, yung lahat ng ginawa ko, Panginoon Lord, sulit po lahat. Yung lahat ng aking sacrifices for my children. Today is Mother's Day. Huwag mong ayaan na lumipas ang araw na ito na hindi masabi kay nanay how much you love and how much you appreciate her. Amen. Asan po yung lahat ng mga nanay dito? Pwedeng tumayo po yung lahat ng mga nanay. And I would like every mother present in this place right now to please come in front. Lahat po ng mga nanay, sige po, pwede man tumayo po kayo, magpunta tayo dito sa harapan. I would like to be able to pray for you. Kanina umaga po, lahat ng nanay nandyan hanggang sa likod. Nandyan. Pero this evening, I would like to do the same by recognizing all the mothers that are here this evening. Ayan. Sige po, lahat po ng mga nanay, dito po tayo sa harapan. I would like to be able to pray for you. Ayan. Pwede bang palakpakan po natin lahat ng mga nanay nasa harapan? Sige, usog pa po tayo ng konti. Maluwang pa tayo. Ayan. Praise the Lord. Okay, mothers. Alam po ba ninyo, napakalaki ng papel na ginampanan ninyo sa mundong ito. Being a mother is one of the toughest job in the world. Yung pagiging nanay, alam po nyo, hindi madali. Napakahirap ang maging nanay. And I would like to tell you that you are very close in the heart of God. There are times na feeling mo para baga nag-iisa ka, di ba? Parang nalilungkot ka, feeling mo you are not a good mother. Meron po bang sa inyo nakadama niya ng feeling mo, Lord, I'm not a good mother, I'm not doing what a mother should be doing. Pero alam mo, sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos. And God saw everything that you've been doing, all the sacrifices, all the sleepless nights. Yung mga panahon na lumuluha ka mag-isa, nasa kwarto ka, umiiyak ka, iniiyakan mo yung mga anak mo, iniiyakin mo yung asawa mo, iniiyakan mo yung pamilya mo. Alam mo, nakikita lahat ng Diyos yan. At ang sabi ng Panginoon, He sees the tears of every one of you. Walang isang patak ng luha na pumatak sa iyong mga mata na hindi nakita ng Diyos. There is not one tear that you shed that God did not see. God saw all the sacrifice that you are doing. And one day you're going to face God. Ang sabi niya sa inyo, Lord, anak, job well done. So, gaano man ang tingin mo sa iyong sarili na may pagkukulang ka, gusto kong sabihin sa iyo, it is a job well done. Pwede mong tapikin yung katabi, sabihin mo sa kanya, well done. It's a job well done. Yung kabila naman, sabihin mo sa kanya, sister, well done. Amen. Mga magulang nandito, God is very close. You're very close to God's heart. Isang pinagpalang araw sa ating lahat at purihin ang ating Diyos na di nagbabago. Siya ang dahilan kung papaanong ang buhay ko ay nagkaroon ng kahulugan, kahit na masasabing di naman ako gaanong kasama. Dahil lumaki po akong walang kabisyo-bisyo sa katawan, sa katunayan, laking reliyoso po ako, mabuting anak na masasabi dahil di ako sakit ulo ng aking mga magulang. Pero lumaki po akong mahiyain, kaya di ako masyadong nakikihalubilo sa mga tao kahit na sa aming mga kamag-anak. In short, may low self-esteem at identity crisis na nanahan sa akin. Sa kabila nito, mabuti ang Diyos sa akin. 1985, dumating siya sa isang pagkakataon through invitation sa isang Bible study sa bahay ng pinsang ko noon at doon nagsimula ng pagtanggap kay Jesus sa aking buhay at sinundan ito na laging sumasama sa church Sunday service, gayon din sa mga Bible study, di pa cell group noon. At sumasama sa mga fellowship.
Sumasama na din tulad sa handaan, outing, conference, etc. Kahit saan pumunta ang church hanggat may pagkakataon, sumasama po ako. At unti-unting lumalago ang aking pananampalataya. The former low self-esteem and troubled by identity crisis has been reformed by God's graciousness and goodness. Hanggang unti-unti na ring nakakasali sa mga ministry sa church. Ang una kong ministry ay naging Sunday School Assistant bago po ako naging worship leader. Ang pagkanta ang naging passion ko hanggang napapasama sa mga concert kasama ng iba't ibang mga singers from different churches dito sa Angeles. Sumunod, naging isang youth leader hanggang nakapag-aral at natapos sa Bible School. Dahil sa pagiging involved at pananatili sa church, malaki ang impact sa buhay ko kung bakit mula 1985 until now ay tuloy-tuloy bilang isang Kristiyano sa kabila ng mga challenges, difficulties at mga struggles na nararanasan. Hanggang ngayon po ay nagpapagamit tayo sa gawain ng Panginoon. Kasalukuyan, isa sa mga ministering ginagampanan sa New Gen ay ang pagdi-disciple. It helps to create true followers of Christ and become leaders as well. Malaki po ang naitutulong ng pagtuturo ng church. Maging ang pagbibigay at pagkikapo o tithing sa church ay malinaw na naituro ang kahalagaan nito sa akin. Sa bawat pagpapalang natatanggap laging nakalaan ang pagbibigay ng ikapo. As for me, di bali ng kapusin ang budget basta ang ikapo o ang tithe ay maibigay ko muna bago ang lahat. Ganun po ako nahubog at naturuan ng Biblia. Dahil ang Diyos po ang pinanggagalingan ng lahat ng ating pangangailangan at tiyak na di niya tayo pababayaan. Kaya ito po ang pangako ng Diyos sa atin. Philippians chapter 4 verse 19, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." At 2 Corinthians chapter 9 verse 8, "And God will generously provide all your need, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others." Kaya tamang-tama po ang pagtuturo sa atin ngayon ni Pastor pagdating po sa pagkakaloob na malaki po ang maitutulong po sa ating pamumuhay. Kaya punong-puno ang Diyos ng provision para sa kanyang mga anak. Hindi siya nagkukulang. Amen po ba? Amen. Kaya inanyayahan ko pong tayong lahat ay tumayo para po sa ating pong masayang pagkakaloob sa gawain ng Diyos. At handa na po ang mga kaloob po natin. Tayo pong lahat ay manalangin. Kami pong lahat ay nagpapasalamat sa kabutihan po ninyo at katapatan na hindi po kayo nagkukulang, hindi po kayo nakakalimot po sa amin. Ang lahat ng aming pangangailangan ay tunay pong kayo po ang siyang nagbibigay. Kaya po kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo sa lahat ng mga natatanggap po namin at sa lahat din po ng mga matatanggap po namin mula po sa inyo. Sa oras pong ito ng pagkakaloob, lahat po ng mga magbibigay ngayon pong gabi, Panginoon Diyos, lalo niyo pong iparanas, Panginoon Diyos, na kayo nga po ang provider ng bawat tahanang kinabibilangan, bawat pamilyang kinabibilangan ng bawat isa. Sa oras pong ito, lahat ng mga malilikom po namin ay basbasan po ninyo upang magamit lamang po, lalo pong sa ikalalawak po ng iyong gawain. Maraming pong salamat sa mga salita mo, sa mga pangako mo na aming pong patuloy na panghahawakan sa buhay po namin. That you are our Jehovah Jireh, ang aming pong great provider sa buhay po namin. Kaya tanggapin niyo pong lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat in Jesus' name. Amen.